Naimbag nga aldaw at ito'y manan apo ti maminsan manan nga episode iti official talk show iti Provincial Government of La Union. Daytoy iti La Union agkaysa Talks and Thoughts from the Capital. Siya apo ni Jappy Marbella iti Media Affairs Office. Katatang aldaw apo, we will be discussing an awareness campaign dahil nga ngayong buwan po ng Oktubre, we are observing the National Breast Cancer Awareness Month. Kaya naman mapalad po tayo, kasama natin tatlong magigiting na doktor para i-discuss po sa ating mga kailian ano nga ba itong sakit na breast cancer, paano ito maiiwasan at ano ang suporta na pwedeng ibigay ng Provincial Government of La Union, gayon din po ang Department of Health, ang ating mga ospital para sa ating mga kailian na mayroon niyang ganitong uri ng sakit. Kaya naman bilang panimula, ating papakinggan ang opening statements po ng ating mga panauhin. Unahin po natin our Provincial Health Officer, Dr. Hermie Velasco. Imbag nga aldaw, kailian, agkaysa, La Union agkaysa. Jappy, Dr. Melendez, and Dr. John Luis Jumampo. So, this month, October, sineselebrate po hindi lang dito sa Pilipinas, dato'y makungkunang National Breast Cancer Awareness Month. Nang runa, layunin po nitong ganitong awareness month, tapno early detection po. Alam natin na kahit anong cancer, medyo pag napabayaan ito, stage 4 or yung late stages, mas nakakapinsala po dun sa individual or pwede pong ikamatay. Part rin po ng Awareness Month celebration nito upang malaman natin yung mga dapat gawin kung sakaling may ganito. And of course, the others, kasama na po yung paghanap ng funding, including po yung mga volunteer support po ng ating mga community. Okay? So may preview na si Doc Hermie. At pinapakinggan ang greetings po ni Dr. John Luis de Jumampo. Magandang araw po. Kami po sa Department of Surgery ng ITRMC, kasama po si Dr. Melendez at ako po si Dr. De Jumampo. Pinopromote din po namin ang awareness ng breast cancer dahil isa sa mga pinakakaraniwang cancer ang breast cancer at ang magandang balita dito ay ito ay nagagamot. At mas maganda yung gamutan kung mas maaga siyang madidetect. Kaya po sa amin, ang party namin bilang po partner niyo po sa kalusugan ay turuan kung ano yung mga ways paano natin siya madidetect at lagi namin na-advise na kung may makita kayong kaiba is magpakonsulta agad sa mga doktor po or sa mga clinic or hospital na meron po tayo. Okay. And of course, we have medical specialists too and surgical oncology of the ITRMC. We have Dr. Michelle Melendez. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Ramich. So sa ITRMC po, bilang kasapi or bilang miyembro ng Ilocos Training Regional Medical Center, Department of Surgery, ng Philippine College of Surgeons at ng Surgical Oncology Society of the Philippines, naniniwala po kami na although October po ay buwan ng pag-examine o breast cancer awareness, pero dapat po the entire year, maging aware po tayo every single day of our life, maging aware tayo na ang breast cancer ay nandiyan lang po, pero madidetect natin sila. Ayun Okay, po. sige po. So, buksan natin ang discussion. Unahin natin siguro natin si Doc Mitch. In simple terms, ano nga ba itong breast cancer at gaano nga ba ito ka-common sa ating mga kailian? So, yung pong breast cancer po, ito po ay bukol sa suso. So, dalawang klase po yung bukol. May isang bukol na benign, tinatawag na hindi kumakalat, kaya po siya benign. Yung breast cancer, kaya po siya very special is kaya niyang pumunta sa utak, sa baga, sa atay at sa buto. So, yun po yung kakaiba sa breast cancer. Kaya kailangan po nating ma-detect ng maaga. Gaano ba kadalas ang breast cancer? Sa 8 out of 10 Filipina, pwede pong magkaroon ng breast cancer. At hindi lang po yun, even lalaki, pwede pong magka-breast cancer. Actually, yung lumang mga statistics is 1 out of 10. Pero mukhang lately, dumadami po, hindi pa namin alam kung gaano karami, pero lately, personally, marami na pong pasyente ako na lalaki na may breast cancer. So, yun yung kakaiba sa kanya, sir. No, yung ibang bukol, kahit lumaki pa dyan, sobrang laki, okay lang, nandyan lang siya. The problem with breast cancer, even if napakaliit po niya, kaya niya pong pumunta sa iba-ibang parte ng katawan. Most of the time, hindi pa po siya nakakapa. Kasi kung maalala nyo, nung nag-aaral pa tayo, di ba sabi, ang cell nagdi-divide. Isa, maging 2, maging 4, maging 8. So by the time na nasa 27th
na napag-divide siya, mayroon na siyang sariling ugat. Kung may sarili na siyang ugat, kaya na niyang pumunta anywhere. So meaning, hindi pa po siya nakakapa, pwede na siyang lumabas. Yun ang problem with breast cancer. Is breast cancer, Doc, the most common type of cancer? Yes po. I see. Okay. So kay Doc John naman, ano nga ba yung mga pinaka easy way to detect yung mga senyales na an easy detection kasi para sa breast cancer? Yung pinaka-common na senyales ng breast cancer is yung pagkakaroon or pagkakapal ng bukol sa dibdib or sa breast ng babae. Isa pa, yung sa mga pwede maging symptoms ng breast cancer is yung pagkakaroon ng discharge sa nipple. At yun din ang isa sa mga pinopromote namin is yung self-breast examination, which pwede natin pag-usapan mamaya kung paano para kung agad nating makita ito ay isa sa mga warning natin na, bakit may bukol, magpapakonsulta sa ating mga. Ayan, tama. And at the same time, ito kasing breast examination should be visual, tama po ano? And of course, these examination techniques are yung mga information dito available din naman online. Kaya siguro sa episode na ito, we could probably send links dito or add graphics dito sa ating discussion para mas mag-guide yung ating mga manonood yung tamang paraan para ma-examine niya ang ating sarili kung meron niyang ganitong mga nag-exist po na bukol. Doc Hermie, sa statistics natin in the Provincial Health Office, could we agree na talagang ito yung isa sa mga primary na experience ng ating mga cancer patients in the province? Ongoing yung tinatawag nating tumor registry dito sa La Union, although hindi lang naman concerned sa breast cancer to, lahat na ng possible na tumors na nai-record po, meron po tayo. But ang findings natin sa La Union, it reflects kung ano yung national findings po, na as high as dito sa Pilipinas, di ba? Mataas pa rin, and ang breast cancer ang number 1 reported na cancer para sa mga females, doktora, no? So, yes po. So, mataas talaga po yung incidence or frequency ng breast cancer dito sa La Union. And even during the time na nasa Department of Surgery po ako sa ITRMC, na alam po natin, ITRMC does not only cater to the province of La Union, itong mga karatig probinsya po natin, may mga reasons actually bakit ganito po yun na nakakats natin is late na. Alalahanin niyo po yung sinabi ni Dr. Michelle kanina, hindi pa natin nakakapa pero nagkakaroon na aputi, ugat, apo. No, nagkaroon ti ugat datan, ibig sabihin pwede na siyang kumakalat. Yeah. I see. Okay. And then, gaano nga ba kahalaga, Doc Mitch, ang ganitong procedure, yung breast examination? Should this be a part of routine ng ating mga kababaihan on a daily basis? Opo. Actually po, yung pong pag-examine ng breast, yun po yung talagang number 1 recommendation ng Department of Health para ma-detect mo kung meron kang bukol. Kasi hindi mo naman masabi kung cancer eh. Pero at least, familiar ka sa breast mo. Alam mo na, wala ako nito last month, ba't mayroon ngayon? So pag na-aware ka na may something wrong o meron pong kakaiba ngayon compared last month, dapat pupunta ka na sa doktor. Yun yung next step supposedly. So kailan ba dapat magkakapa? Dapat po magkakapa tayo kung ikay nagre-regla, sa unang araw, bilang ka, kung unang araw ka magbibilang sa ika-10 araw, mag-start ka ng kumapa hanggang 14th day. So 10 to 14th day, matapos ang unang patak ng regla. Halimbawa, nagregla ako ng November 1, mag-e-examine na ako sa November 15 or November 10 to 15. Yun po yung ideal time kasi during that time, yung ating kasimpong breast, apektado po yan ng hormones ng katawan. So pagka po ang babae po ay malapit ng reglahin, matigas ang breast. Hindi mo makakapa yung supposedly makakapa mong bukol. Kaya dapat po, kakapain mo siya during the time na malambot ang breast ng babae. Yun yung bagsak ang hormone. Usually, day 10 to 14 ng ating regla. Pero syempre, dapat pag sinabihan kayo ng doktor na magpa-ultrasound and mammogram, importante po yon. Kasi para malaman natin kung itong bukol ay dapat bang i-biopsy or hindi naman kailangan. Yung mammogram po, ginagawa natin yan ng 40-year-old and above.
Pero sa mga Pilipina po kasi sir, medyo matigas ang breast, kaya yung pagiging sensitibo nung test, hindi masyado. Pero depende yun sa doktor. Pag nakapa ng doktor na medyo malambot na yung breast ng babae, kahit na siya ay 40 pa lang, pwede nang magmamo. Pero at least po yung ultrasound every 6 months po sana magawa nating mga babae. Sa ating pagbabalik, ating naman pong alamin sino-sino nga ba ang mga prone sa ganitong uri ng sakit at ano yung mga tulong or sino yung mga pwede nilang lapitan in case nga po ang ating mga kailian dito sa La Union ay merong ganitong na-detect sa kanilang parte ng katawan. Yan sa pagbabalik ng La Union, Agkaisa, Talks and Thoughts from the Capital. At ang pinakamariin ay para makarating sa mismong dibdib at tissue hanggang buto-buto. Tandaang gamitin ang bawat uri ng diin isa-isa. Huwag iangat o alisin ang mga daliri sa mismong suso hanggang matapos ang pagsasalat ng kabuuan nito para makasigurong walang makaligtaang bahagi. Huwag magulat kung maraming masalat na maliliit na bukol. Kadalasan naman normal ang mga ito. Sa paglipas ng mga araw, punahin ang anumang pagbabago. Kung tumitigas ba ang maliit na bukol o lumalaki. Magpaturo sa doktor, nurse, midwife at barangay health worker para siguraduhin tama ang ginagawang pagsasalat. Hindi lahat ng bukol ay cancer. Kung may madiskubring pagbabago sa iyong suso, pumunta at kumonsulta agad sa iyong doktor. Nasa kamay mo ang kinabukasan. At tayo po ay nagbabalik dito sa La Union, Agkaisa, Talks and Thoughts from the Capital. At during the break po, ipinalabas po namin ang official information and education campaign or material ng Department of Health para sa tamang paraan ng pagkapa sa dibdib para tignan nga po kung meron niyang mga tumutubong mga bukol o kung ano man dyan. Kaya naman, sa oras po na ito, atin namang aalamin sino-sino nga ba ang mga prone sa ganitong uri ng sakit. Is this hereditary? Dahil nga, madalas naman ay ito ang sanhi talaga ng cancer. So, Doc John? May mga risk factors tayo na tinatawag for breast cancer. Meron din yung mga modifiable, meron din yung mga non-modifiable. Ang isa sa mga risk factors is number 1, obesity. Yung mga kababaihan or kalalakihan na yung timbang niya ay hindi sakto dun sa kanyang height. Usually may mga measurements tayong ginagamit dyan. Yung BMI, pati yung waist circumference, yun yung mga measurements na ginagamit namin. At kung mas mataas yung BMI, mas high risk ka or mas prone ka sa exposure ng hormones na maaring ikadulot ng breast cancer. Ang isa pa sa mga risk factors na modifiable is syempre yung mga paninigarilyo pag inom ng alak. Ito rin is yung mga risk factors na pwedeng ikataas nung natin na magkaroon ng risk factor for breast cancer. And Doc Mitch, could you discuss what are the chances of, kunyari may kamag-anak ka na nagkaroon din ng breast cancer, what are the chances na ikaw din ay magkaroon din ng ganitong sakit? Yung po kasing heredity po, yung hereditary ba yung cancer? Actually, 10 out of parang 15% ng patient lang ng may breast cancer, yung talagang namana. Ang number 1 risk factor po talaga, kagaya ng sinabi ni Dr. Jumampo, is yung obesity. So, i-emphasize ko po, bakit ba obesity yung dahilan? No? So, syempre, ibig sabihin si obesity, hindi lang pala diabetes, hypertension. Actually, siya rin pong dahilan ng breast cancer. Bakit? Kasi remember, sinabi ko po, yung hormones, affected nun yung ating breast, di ba po? Anong hormone ba yon? Yan po yung estrogen and progesterone na fortunately, ginawa naman po siya na tataas lang siya once a month lang, supposedly. Kaya lang the problem with obesity, yung fats po natin, nakukonvert kasi yan sa hormone, sa estrogen. So instead of monthly lang po yung inyong supply ng hormones, nagiging everyday.
everyday kang may supply, everyday yung fats mo, lalo na yung mga nasa tiyan natin, nagko-convert po kasi yan into hormones, and yun po yung nagsistimulate ng pagtubo ng breast cancer. So kasama na po yun, sabi nga po ni Doc JL, yung breast cancer, hindi parang diabetes din po yan. May non-modifiable, may modifiable. Hindi na natin maitatago kung talagang nasa lahi natin, hindi na natin maiwasan. Yung fact na kami ay babae, hindi na namin maiwasan yon. Pero yung mga modifiable, yun po, yung paninigarilyo, kasi nakakadagdag po yan sa pagkakagulo ng ating hormones. At syempre, yung pag-convert po ng mga cells natin, nagkakaroon ng genetic problem mismo yung cells. Kaya instead na halimbawa, ikaw ay mataba lang or obese, pero nagninigarilyo ka pa, lalong dumadami yung factor mo doon. Kasama din po yung maagang nagregla, yung late po nagmenopause, yun pong late nagbuntis. So, yun po yung mga, kasi ideally naman, di ba, even centuries ago, 14th, 15th century, 20-year-old is considered spinster na. Pero sa atin kasi ngayon, sa ating ngayong lifestyle, sa ating career, madalas ang babae nagbubuntis 30. So, during those time na hindi siya nagbubuntis, everyday siyang exposed sa hormones po. Yun po yun. Okay. So, obesity pala talaga isa sa mga main na titignan natin. And of course, obesity is linked to lifestyle ng isang tao. Alam naman po natin, ang mga kababaihan, the mothers are probably some of the busiest persons on earth. Dahil nga, nagtatrabaho na sa office, kailangan pang mag-asikaso sa bahay. Ano nga po ba ang tip para ang ating mga kababaihan, lalo ang mga mothers siguro, could still have a healthy lifestyle? May time pa ba sila para sa exercise? Para bawasan or maiwasan ang pagiging obese and of course yung risk ng breast cancer. Doc Hermie? So regarding dun sa tips sa mga kababaihan po, primarily, although nasabi ni Dr. kanina, pati lalaki pwedeng magkaroon ng breast cancer, di ba? Tignan nating mabuti na ang lifestyle ng isang tao, more on the healthy lifestyle na sinasabi natin. Na huwag masyado sa matataba. Kung masyadong mataba na yung waist circumference mo, then that should trigger you. It's a red flag na dapat magpababa ka na, knowing itong mga dinudulot pala ng katabaan sa katawan. Pero ang palagi po namin sinasabi, early detection. It's only you, ikaw na babae, ang nauunang nakakaalam kung meron ka. Kaya nga po yung breast self-examination, palagi po namin sinasabi yan during the times na nagkakaroon po tayo ng La Union at kaysa Enhanced Community Services na mayroong mga medical, dental at saka ibang mga services galing po sa province, primarily po in relation sa non-communicable diseases, kasama po ang cancer doon na program ng provincial government. Palagi po namin sinasabi sa mga pasyenteng na pupunta na mag-breast self-exam. So yun yung pangunahing alam ko na dapat na tip natin sa mga kababaihan. But take note po, yung sinabi ni Doktora regarding po dun sa timeline na 10 to 14 days na from the time na menstruation, doon ka pumangapa. And ito po yung naging experience ko during the time na nasa LGU po ako, na karamihan kasi may mga sinasabi tayong, wala yan, mga ganun-ganun ng mga kababayan, ganyan din yung kapitbahay ko, may relative akong ganyan, pinabayaan niya, hanggang ngayon buhay pa naman. So, take note of that, hindi lahat ng mga kakilala mo is applicable to you. Lalo na po ngayon na nag-iba nga po yung lifestyle ng mga tao na dumadami po yung mga related na risk na pwedeng makuha po sa present na pamumuhay po ngayon. And number 2, ito po yung palaging programa rin ng La Union Agkaisa na isang tip po na palaging nakikita namin na ang mga pasyente, hindi lang sa cancer po, ayaw magpapunta sa mga facilities dahil inakala nila gagastos kaagad. We are working po sa narinig po yung universal healthcare, and part po yung universal healthcare, sinasabi doon na available po yung mga ganitong services sa ating primary care facility. Hindi kailangan pumunta agad sa ITRMC, sa RHU po lang ninyo, pwede na po yun. Natuturuan na po namin, beside from yung physician po ng RHU natin, down po sa nurses, mga barangay health worker, yung tama pong pagkapa, the breast self-examination, alam po nila yon. So you can do that at home, at the comfort of your home, at saka kwan po, even with your, kung may mga dalagita kang mga kwan po. And another tip also would be to get involved palagay ko. Kung minsan, ang tao handang amok na ko mga
adagayam tikas takat nasapsapak nganapan. So, involve yourself din po na makinig sa mga ganitong mga forum, mga health forum, kung may mga community assembly kayo, which is part rin po na ginagawa natin. Ang sinasabi po namin kahit sa ibang departments, ma'am, yung mga time na naghihintay ang mga tao na nandun, actually pwede kaming mag-inject ng mga health awareness programs just to increase po yung know-how and knowledge po ng kababayan natin. Okay. Later on, we will discuss further ano-ano nga ba yung mga tulong na handang ibigay ng Provincial Government of La Union, gayon din po ang ITRMC at ang DOH para sa ating mga kailian na meron ng ganitong uri ng sakit. Pero bago dyan, I'd like to ask, for example nga, ang babae, meron naman siyang usual or regular na routine ng pangangapa. Is there still stigma among our women na kunyari pag may ganitong sakit, nahihiya silang lumapit sa ospital dahil nga merong nararanasan na shame or stigma, Doc? Ako, sa akin, sir, sa mga pasyente ko kasi, parang nahihiya talaga sila. Nahihiya po yung mga babae na ipaalam na may breast cancer. Even nga po may mga patients po na surprisingly, hindi lang po kasi sinasabi nila yung level ng edukasyon din, nakaka-apekto. Pero actually, even po minsan yung mga tao na unexpectedly pupunta ng late. Alam mo naman ng level of education mataas. Pero pag habang ini-interview mo siya, iba talagang nahihiya po sila. Nahihiya silang ipaala at natatakot sila na ipaalam sa family nila kasi magiging burden daw po sila. Yun yung isa Tapos po yung iniisip po nila yung gastusin para sa pagpapagamot. Yun. Tapos yung sa amin naman pong experience sa IT, dahil po kami hanggang Abra, hanggang Ilocos Sur Norte, hanggang Pangasinan po patients namin. Usually po sir sila yung mga kadalasan pamasahe yung problema. Opo. Okay, so we have seen from Doc Mitch na mabain gayam or talagang merong feeling of hiya itong ating mga pasyente. At ayaw naman natin na dahil lang sa feeling ng hiya, late na natin maaksyonan ang sakit ninyo dahil nga early prevention, early detection ay it could save pa rin ang status ng inyong health. Kaya naman, dito pa lang, sinasabi natin na dito sa probinsya ng La Union, agkaysa kami apo, agkaysa tayo nga ibaga kada kayo nga health condition should not be something that should be ashamed about. Dahil mas kahiya-hiya po ang hindi paglapit sa doktor dahil andito naman ang inyong pamahalaan na handang tumulong po sa inyo. And that's a wonderful segue para i-discuss na natin ngayon ano-ano nga ba ang mga tulong para sa ating mga kailian. So, sa part po muna siguro, Doc Hermie, ng provincial government. Sa Provincial La Union po, maliban po sa nabanggit ko kanina, continuous po tayo na nagre-reach out sa community through our rural health units or our primary care facility. As much as possible, dahil nagbabago rin po yung mga personnel natin doon, itong po mga ganitong klase ng mga capability building, breast self-examination, palagi po kaming kumukuha ng listahan kung may bago pa na gito para maturuan po lahat. Number 2, yung sinabi ni Dr. Michelle kanina, it's always palagi yung problem, wala akong pera. Idagdag ko na, doktora, yung fatalistic attitude. May kaibigan sila, relative or ganyan, ay may ganyan niya yung kakilala ko, naoperahan, nag-chemo, namatay din. So, very fatalistic nga, kasta siguro lang tibiyag ko nga naikad ng kanyak na abuse. Please, huwag niyo pong isipin yon. Kung ang yung reason po ninyo is walang pera, nagtutulungan po ang province of La Union to the different departments. And of course, we have the program po rin ng Universal Healthcare sa Department of Health. And ang sasabi ko po, our present administration under Governor Mario C. Ortega, priority po niya yung health. Kaya pakunti-unti po, we are not yet there, pero meron naman tayong na-accomplish positively. Ini-improve po natin ng mga district hospitals natin to address this. And of course, we are very thankful sa our Apex Hospital, ITRMC, for having this. Ano pa po yung mga ina-assist natin sa kwan? Importante po yung data. Kasi ang data will be transformed into a policy. So, continuous po yung tumor registry na sinasabi natin at saka napapasok po ito. Bakit late ang pagpunta ng mga tao? Ano yung mga reasons na hindi sila pumupunta agad? Doon po kami, doon namin nahihimay kung ano yung problema. And of course, through the Provincial Health Board, na nakakagawa tayo ng policy para everyone is sinasabi nating on board, even our different stakeholders, to papasok po para
mapaaga yung pag-examine po ng breast nila. And I'm happy to tell you sa mga kwan po, baka may kakilala kayo, tapos ganun pa yung sinasabi na walang pera, nag-improve na rin po yung tulong ng PhilHealth. Dati-dati yung Package Z na sinasabi natin, I think it was 250 for breast cancer. Ngayon po nasa 1.4 million na. Meaning from the detection, operation, mga mammogram and everything, even to the chemotherapy, post-therapy treatment, nasa PhilHealth na po yan. So apo hanggang mabaling rason tay bagbagayo nga awan ti kwarta. At dati available apo nga kwarta, tumulong ti Province of La Union, tumulong to PhilHealth, tumulong ang amin nga Department of Health Hospital staff no maagaran dagita nga saksakit tayo apo. Ngam mo ti concern mo siguro, Doc, kat DJ pamasahe da, that's when you could ask help from the LGU. At dati luglugan apo iti LGU nga mabalinda kay nga itulod dito San Fernando. Kas pangarigan ko ma, dagiti bumarangay, nga gapo pa iti bambantay. Ang da nga makaulog ko no, awan ti pamasahe da mapan San Fernando, at da na iwaras apo nga luglugan kadagiti barangay, data apo iti Sirbina. You could ask help from your barangay mates, dagiti barangay officials tayo apo, nuhaan man, ay ti munisipyo, mabalin apo, agtitinulong tayo nga mang birok iti wagas tapno, iti parikot mo kat iti budget, adda apo iti handa nga tumulong lataken niya. And our doctors from ITRMC, I would like to ask lang po siguro, iti may sa concern gaming kat, nahaba ti pili JTRMC, ado iti, kasi ano ba ti, we clarify on this, do they need to set appointment or can they go walk-in? Sa atin, sa ITRMC, pwede parehas. Pwede mag-online appointment para mas mabilis yung dire-diretso na sila para makita sa ating outpatient department. Pero pwede rin namang walk-in. Hindi namin tinatanggihan kung sino yung pupunta dito sa IT para magpakonsulta. Yun din, usually sa amin sa IT, isa ang ITRMC sa Department of Health Hospitals na nagpapatupad ng zero balance billing. So usually after ma-refer sa amin ng mga RHU, kung may mga na-detect sila at kung kailangan ng further consult, doon sa amin sa IT, ine-examine namin yung mga pasyente at doon kami nagsasabi kung kailangan ba ng mga further diagnostics na pwede naman nilang ilapit yun nga sa PhilHealth, sa zero balance billing natin at sa malasakit centers po natin. And Doc Mitch? Yun po, i-add ko po yung kay Sir na sa Z-Benefit package po ng breast cancer. Kasi previously, ang Z-Benefit po talagang 100-250 lang po siya. Parang chemotherapy lang po yon. Pero kasi po, ang breast cancer po, hindi lang siya breast cancer. May iba-ibang klase po. May 4 na klase na ugali ng breast cancer. Unfortunately, yung isa po doon, yung triple positive, tsaka yung negative positive na tinatawag namin na breast cancer, sila po yung nangangailangan ng mamahaling gamot. Yun po yung targeted therapy, sir, yung trastuzumab. Before po, hindi kaya yun ng case rate ng PhilHealth. Even po nung Z-Ben ng PhilHealth. Pero tinaas nga po yun kasi po talagang walang patient na makapag-continue ng treatment. So, tinaas po siya. Sa ngayon, kaya na po yun ng PhilHealth i-cover. Yung Z-Ben po ng surgery ng ITRMC na sa tulong ng DOH at ng PhilHealth po, yun po yung ginagamit namin para magkapaggamot ng patient. Kagaya nga po ng sabi ni Sir, from detection hanggang po sa surveillance actually po. Kapag natapos na po yung gamutan, hanggang sa follow-up po ninyo, libre pa din po yun. And even naman po kahit na like yung may mga klase po ng breast cancer, yung tinatawag naming triple negative, yung 3 negative naman po yung sa behavior na tinitingnan po namin yon. Kahit po hindi yon papasok sa Z-Ben, kasi sir, binabalance din namin eh. Kasi sa dami po ng patient, may patients na mas kailangan nila yung Z-Ben, may pwede naman yung case rate. So kahit na po kayo ay hindi makapasok sa Z-Ben, meron po kasing case rate na papasok pa rin po. Wala din po kayong gagastusin sa IT. So regarding sa pila, medyo ano po kami dyan, guilty as charged. Pero hindi naman po dahil sa kami po ay hindi gumagalaw. Kaya lang sobra po talagang dami ng patients namin. Imagine nyo po from hanggang Pangasinan sa amin ang punta.
Abra, lahat po, Benguet, lahat kasi sa amin. Andiyan dyan ng Baguio Gen, yes po, tumutulong sila, pero saturated din sila. Kaya kami po talaga, kaya sa mga taga-La Union or sa mga kababayan po natin na makakarinig, tiyagain nyo lang po kasi once po nakapasok po talaga kayo, smooth sailing na lahat. Yung umpisa lang naman po yung mahirap. Siyempre, maraming kailangan sir, mga laboratories, pero sa umpisa lang. Pero once you're in, smooth sailing na po lahat yun. Anong options, Doc Hermie, for those kailyan dito sa La Union na kung hindi naman makakapasok pa sa ITRMC, what are the options here for La Union? Kasi kung ang decision, Jappy, is a operation, ang talagang kon natin, may mga district hospitals, may mga doctors na rin tayo doon, mga surgeons. So, kung yung the reason na medyo overloaded ang ITRMC, we are doing it na rin sa district hospitals natin para ma-decongest din sila. Kaya lang, ang medyo kakulangan po natin sa district hospitals natin is the oncologists like Dr. Michelle, which siguro, kahit pila-pila naman yun, pwede naman yung doktora, no? And of course, yung idea or the concept ng tao nga ayaw nila lang magpa-hospital dahil nga gastos. Ang sinasabi natin, may available po na tulong sa inyo na pwedeng manggaling sa province of La Union and other health agencies po para mawala po sa isip nyo na hindi kayo pupunta ng maaga. Alalahanin po natin, the earlier na ma-detect yan, the better for you. Mas mababa yung stage or baka wala pang stage na talagang medyo delikado. And syempre, yung gastos po mas maliit dahil wala pa tayong ganong gastos. Meron din po kami sir na parang satellite na sa bukas, sa Agoo po sir. So yung mga patients kasi na talagang hindi yung galing naman po doon, actually doon na po sila sir nagpapa-check up. Tapos after that, once ang nandoon din po, kami din. So nandoon din po kami sir. So once po na nakita namin sila na biopsy po doon, tapos kailangan na ng treatment, na further treatment, tsaka po namin sila sir nire-refer sa IT. Kaya medyo kung inaalala nyo po yung pila, meron pong other way. Pwede tayong pumunta po sa mga bukas. Kasi actually po, meron na rin po kami sir ng program ng Cancer Institute ng IT na every month, mag-iikot po kami actually, kaya lang sumabay po sa activity ng DOH. Mag-iikot kami, magle-lecture kami per barangay yun. Sir, parang about 5 barangay, imimit namin, tapos magle-lecture po kami. Parang whole year round na po naming activity yun, sir. Para magkaroon ng awareness yung public regarding sa breast cancer. Okay, so marami palang pwedeng lapitan, hindi lang ITRMC, yung Bukas Center, which is located sa Agoo at sa Tubao. Ayan, at syempre ang ating mga district hospitals. At wag din natin kalimutan, La Union is also home to some of the most advanced private hospitals na yung hindi na makaya ng ating public hospitals, andyan laging tumulong po ang ating mga private hospitals. Kaya nagpapasalamat din po tayo And sa even kanila. naman sir na Yes, makita sa private sir, pag talagang nakita naman naming mga doctors na magagastusan talaga yung patient, we personally call IT para po matulungan yung mga pasyente. Okay. So ayan na, we have seen na nagtutulungan both the government, the private sector, ang ating mga professionals, tapno apo dagiti o dati sakit na nga breast cancer or some other types of cancer, matulungan da kayo apo. Now, the most important na tulong ay tulong po ninyo sa sarili ninyo. Tanuhan kayo mga mamati nga maimbagan kayo, katahantay talagang maimbagan. Iso nga, mensahe lang na apo, manipod ka dagiti doktor tayo, mensahe po para sa ating mga patients, at the same time, mensahe din po sa kanilang mga pamilya. Doc Michelle? Message. Words of encouragement siguro. Lalo sa mga patients mo ngayon, Doc. Ganito lang po, yung breast cancer po, di ba naalala nyo, may sinabi akong behavior. So dati po kasi ang paggamot ng breast cancer is once may bukol, tanggal agad yung breast, chemo agad, radiation agad. Hindi na po ngayon. Nag-advance din po ang aming knowledge kasi international, nagtutulong-tulong po kami para magkaroon ng bagong information regarding breast cancer. So sa ngayon, hindi na lahat kinikimo. Maaari na rin pong ma-preserve ang breast. Pwedeng hindi na po tanggalin kung maliit ang bukol. So, kaya kailangan dito kayo papasok yung early detection. Pag nakuha natin yan ng less than 2 cm, pwedeng hindi po tanggalin ang breast. No, pwede rin pong hindi na kayo mag-chemo. Pwede rin hindi na mag-radiation. In short, the earlier na madidetect niya siya, mas mabilis ang gamutan, mas less ang gastusan, and even po yung maintenance na tablet for breast cancer, libre din po yun sa IT.
So, wala na tayong excuse para hindi magmagamot. Opo, kompleto na po lahat yun. So, sa mga nanay dyan, kadalasan kasi nanay, no po. Actually, yung mga nakukuha ko pong breast cancer namin sa IT po, di ba? As early as 29-year-old up to 94-year-old meron po. So, across all decades ng buhay natin, pwede talaga tayong magka-breast cancer hanggat tayo ay babae. Magkakaroon tayo ng breast cancer. So, kailangan lang po ma-detect natin yan. So, huwag kayong matakot. Isipin na lang ng mga nanay, pag natapos ko na tong gamutan, back to normal. Ganun po. Okay. Doc, naman, mensahe po para sa ating mga patients. Yun, tulad ng ibang sakit, ang lagi namin sinasabing mga doktor is prevention pa rin is better than cure. So yung mga risk factors na nabanggit namin, hanggat maaari, kung kaya nating baguhin yung lifestyle, importante po iyon. Alisin yung mga bisyo, kumain ng tama, patulog ng nasa tamang oras, para mabawasan din natin yung risk talaga ng breast cancer. Pero yun, kung once na may ma-detect, huwag kayong matakot. Maaari niyong lapitan yung ating government at as well as yung private sectors. And Doc Hermie. Kada kayo po nga kakailian, La Union agkay sa programa ti administration po ni Governor Mario C. Ortega, kat dati ti ipalpalagip apo. Nga ti salungat ti ili tayo agdepende ti salungat ti tunggal may sa nga umili dito yung probinsya tayo La Union. Kati na ibagagamit tatay, ti salungat yung apohan lang agdepende kada kami nga doktor, dagiti nurses, even health worker. Dapat apo ay wanan yung matibagbagiyo, tapno amo yung umasidag wino nasapsapa nga agpakita ti do doktor wino health worker, tatno maagapan dagiti kung kunata yung bukol. Alalahanan nyo apo, nga dagito yung bukol kat hantayo nga makita nga dagos, dakdakkel ti gastos, mapabiit pay, mabalin nga mapabiit pay ti panagbiagyo. Kat dati anak yo, adapay ti adadya kayo makungkuna nga productive years, kasi karamihan nasa 30 to 50s na na-employed pa kayo, kat adati kakasto yon, dakdakkel apo nga pukaw, lalo ti anak yung that age kat agad-adal na pay. Kat ipalaglagip apo, nga no hamot nga idaw-dawat, kat adadagito nga kwa, mapang kayo dagiti primary care facilities tayo, amin nga 20 nga local government units, adati health center nga makungkuna, imimproven ti probinsya ti La Union, dagiti hospitals tayo, 5 district hospitals and the La Union Medical Center, nga agkaroon ti expertise, agkaroon ti makungkuna nga commodities, laboratories, tapno dagita kat hang kayo nga mabannog, winuhang kayo nga madanagan nga aggastos nga mapanti items in private hospitals. Ijay pa lang primary care facility and district hospital tayo apo kat mabalinan nga ma-detect. Kauregya operasyon nga makungkuna tayo kat maaramin tayo data. So datoy apo pagtitinilungan tayo. And in the spirit kung kuna tayo nga La Union nga agkaysa tayo nga amin tapno dagiti sermata iti probinsya iti La Union, the development and progress that we are visioning kat mangrugi tinapintas ken salungat nga kakailyan ti amin nga La Union. Okay. Nagyamang kami launay Doc Hermie, Doc Michelle, and Doc JL. Itang rod manan apo, iti maysa nga episode iti La Union agkaysa Talks and Thoughts from the Capital. Agyamang kami apo.